Yun para sa akin Sa survey ng mga nangyayari, mas malaki yung kasalanan niya kaysa Titi Sara. Pareho naman sila may kasalanan Pero mas more on siya. Kasi dapat siya yung nag-i-enforce ng law, hindi siya yung nag-a-against. Nako, yari ka dyan, Marcos Jr. Dito sa video na to, pag-usapan naman ho natin yung pagdideklara ng Justice Committee na sufficient in grounds yung impeachment kaugnay dito kay Vice President Sara Duterte. At dito rin ho sa video na to, papasadaan ho natin itong pag-iikot-ikot nitong si Marcos Jr. sa mga palengke ngayon sa ating bansa, di ba? Pagkatapos ho niyang naging reporter, ngayon naman sisilipin naman niya yung mga palengke kung hindi sila nagtataas ng presyo, yung timbangan ng bayan, i-check niya. Kasi mahirap na, baka yung binili niyang pulbo kulang sa timbang at kulang sa gramo. Pero bago yan, sa like at sa subscribe. Masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button, nandyan lang ho sa baba. Ito, panoorin ho natin ang pagdating nitong si Marcos Jr. Sa isang, sa isang pamilihan. Ito, tingnan nyo naman ho yan, oh. Yaang lagay na yan, okay ba yan? Okay ba yan lagay na yan? Okay ba yan? Oh. Kayo na umusga mga kababayan, okay ho ba yung lagay na yan? Oh. I-forward na ho natin. Tingnan nyo naman yung lakad, oh. Oh. Pangit na ho ang dating nitong si Bangag. Bantay presyo, DTI. Anong ginagawa mo dyan, Brad? Oh. Hindi magtataasan yung yung presyo na yan kung ginawa nyo sana trabaho nyo. Hindi na dapat magnakaw, yung mga kasamahan mo, di umano nagnakaw Pati ikaw daw di umano nadiliberan. Walang mangyayari dyan. Kahit na maghapon kang tumambay dyan sa timbangan ng bayan na yan, hindi yan kakagatin ng ating mga kababayan. Ang problema dito, trilyones ang nawala sa kaban ng sambayan ng Pilipino. Yung trilyones na yon, pwedeng saluhin ng pamahalaan yung nagwawalang presyo ng mga produktong petrolyo ngayong mga panahon na to. Pasalamat ka, meron pa nakikipagkamay sa'yo. Ayun si ate, si ate ayaw niya. Ito. Alam ko ginawa mo. Alam ko ginawa mo. Hindi kinamayan si Marcos Jr. Ba't ko kakamayin yung bangag dyan Wala naman sa tamang katinuan yan Pambihira ka ha. Kung si BP Sara yan, anak ng toko, nagwawala na yung mga tao dyan. Lahat sila gusto nila makipag-selfie, di ba? Pero dahil ito, bangag. Ito siguro, nila, ipopost nila. Ito yung presidenting, nadeliveran di umano na maleta, Pambihira. Yung ginagawa mo dyan, Brad, hindi mo dapat, hindi mo dapat, tinatrabaho yan. Merong mga kaukulang ahensya ng pamahalaan na gumagawa ng mga bagay na yan. Ang laki ng ang laki ng kapangyarihan mo, bakit mo ikinakahon sa pag-check ng mga presyo ng mga bilihin. Ginawa na yan ni Martin Romualdez at itong si Erwin Tulfo. Di ba tinimbang nila yung itlog? Anong nangyari doon? Hindi kinagat ng ating mga kababayan. Lahat ng ginagawa mo, walang yaka. Puro na lang ang tawag dito PR. Hindi ka na nagtrabaho, hindi ka ba nagsasawa, hindi ka na makakatakbo, Brad. Pambira, trabaho ka na lang. Hindi trabaho ginagawa mo ng PR yan Pag dumampi yung mga paa mo dyan sa pamilya yan, bababa yung presyo. Sinto. PR ho yan. Ino-operate nila yung ating mga kababayan bakit nandyan yan? Budol Marcos. Nandyan uya si BBM para manloko, para mambudol. Diba yung mga kababayan nating medyo mababa yung pinagkukuhanan, makita nila, si President nagche-check sa palengke. Pero kung ating susumahin, hindi niya na ho dapat gawin yan. Diba? Marami ho siya mabibigat na trabaho. Kaya na ho ni DTI Secretary Pangayan. Yung ganyan pangalan ng DTI Secretary na yun. Kaya niya nang gawin yan. Hindi nyo na ho kailangan magpagsiksikan. Gumawa pa kayo ng abala pa kayo ng tao. Mga walang ya talaga itong mga to Yung mga tao niyan nakapila sa harapan kasi security nightmare yan. Merong mga kutsilyo, maraming mga tao. Pinirwisyo nyo pa yung mga mamimili, mga walang ya kayo.
Anong ginagawa niyo dyan? Dapat hindi kayo nagnakaw. Ganun lang naman yun eh. Dapat naging tapat kayo sa tungkulin nyo. Hindi nyo dinala kung saan-saan yung pera ng sambayan ng Pilipino. Hindi nyo dinala sa Force Park, hindi nyo pinasok sa envelope, hindi nyo pinasok sa maleta at idiniliver di umano sa Force Park. Sa tapat ng Malacanang. Langya ka. Ikaw Marcos Jr., laki na ng atraso mo sa sambayan ng Pilipino. Huwag ko kayo magpaloko. Hindi porket nagpupunta ng palengke, nagtatrabaho. Hindi ho. Nagpi-PR lang ho yan. Budol Marcos. BBM. Thank you, Congressman Egay Rizky. Lipat ho tayo. Shoutout ho muna natin yung mga banateros. Meron ho tayong nakitang parang kalye survey. Naglalabasan na ho yung mga kalye survey ngayong mga panahon na to. Kasi ika nga merong mainit na usapin ngayon, usapin ng impeachment. Diba? Itong si Vice President Sara Duterte. Kaya itong mga kalye survey na to, mas marami pa ho tayong makikitang ganito. Pero ito, nakita ho natin sa mga banateros. Palakpakan ho natin. Game! BBM po ba or si Sara? BBM po. Ang daming kalukuhan ginagawa nito. Tulad ng ano, sir? Corruption. Game! BBM po ba or si Sara? Ang tanong ko dito, sino ang dapat ma-impeach? Si BBM o si VP Sara? Yan ang tanong dito sa ano na to, dito sa ating mga kababayan na nasa kalye. Inuna ho nila itong si Sir na nakatambay, parang ano siya, parang rider siya no? O, ito sagot niya. BBM po ba or si Sara? BBM po. Bakit? Ang daming kalukuhan ginagawa nito. Madaming kalokong ginagawa. Tulad ng ano, sir? Corruption. Korupsyon. Tapos, incompetent president. The worst president ever. Ang sa ano ko po, si Sara po. Gusto yung matanggal. Gusto ko po matanggal. Kasi si BBM po, marunong po siya maging president. Si BBM daw marunong maging president. Palakpakan natin daw si ate. Siguro manood-nood ka sa PH update at bawasan mong konti yung blast on. Ha? Bawasan mo ng konti yung blast on. Pag, kunyari, yung time mo na pagbablast on, manood ka ng PH update para at least ma-update ka sa mga nangyayari sa ating bayan. Kakaano mo yun, kaka-make up mo yan. Kakalistik mo yan. Bawasan mo ng konti yung listik mo. Sigurado ko, malalaman mo katotohanan. Ha? Wag puro kakikaya ng inaatupag ha? Okay, may trabaho tayo. Okay? Ano ba yung binabantayan mo na yan? Baka pasukan yan. Nagme-makeup kang ganito. Pambihira. Hands po siya. Hanes. Hindi ko tinitira si ate ha. Hindi ko na tinitira. Ano sabi niya? Sagot niya kay Marcos Jr. The worst president ever. Oh, there. Ang sa ano ko po, si Sara po. Si Sara. Gusto ko po matanggal. Gusto Kasi matanggal. si BBM po, marunong po siya maging president. Marunong maging president. Hands po siya. Bihanes siya. Bihanes siya, palakpakan. Oh, bihanes. Kaya kailangan nyo maging bihanes. Bihanes ako eh. Pero wala akong blush on tsaka lipstick. Ito si Marcos ang gusto kong ma-impeach. Bakit po? Bangag eh. Bangag kasi. Oh. Wala siya. Mulat ang sambayan ng Pilipino. Hindi ito ika nga planted. Galing mga Duterte supporter o kung sino pa man ayaw kay Marcos, galit kay Marcos. Kinuha. Tapos pinagsalita. Hindi. Yan ho sastre. Alam niyo yung sastre? Yung Taylor. Yan. Sastre ang si tatahi. Kaya yan talaga. Ordinaryong Pilipino. Ramdam nila yung ginawang pagnanakaw ng administrasyon na to. Magandang isip. Oo. Gusto ko si Sara ang magiging president. Pares tayo, Nay. Pares tayo. O, tingnan si Nanay. Wala siyang masyadong blush on tsaka lipstick. Kaya nakakapag-PH update siya. Di ba? Pag merong, alam na alam mo eh. Yung mga yung mga nanonood kay PH update, hindi sila gaano kakapal yung lipstick tsaka ng blush on. Di ba? Kasi parang tuluyang ipawalang bisa. tapat siya. Oil Hindi deregulation siya. upang Ito makinig sa ayoko. pamahalaan. Si VP Sara. Si Marcos. Bakit po si Marcos ang dapat Wala naman nagawa sa Pilipinas. Minuto ko yan. Oh, yan. Ano ho yan? Muslim ho siguro tong si Nanay. Ngayon, nagbebenta ho yan ng damit. Mga ordinaryong Pilipino, ha? Diba? Mga ordinaryong Pilipino. Oh. Ganyan ho yan, mga kababayan. Tayo ho, ika nga,
kumpiyansa ho tayo na yung ginagawa nilang paninira kay VP Sara. Etong si nanay, kakagatin niya yon. Baka pagka kahit na tutukan mo pa yung si nanay, anak ng toko, ba't ko iboboto yung si Leni Robredo, si Risa Hontiveros, mga kaibigan ni Marcos yan eh. Di ba? Katuruan yan ni Vince Dizon eh. Yan yung mga di umanong nadideliveran ng Malete. Ba't ko boboto yan? Di ba, Nay? Pero ang akala ko kasi, yung ginawa ng tatay niya, baka... Sundan. Hindi, yung ibig sabihin, binuto ko siya kasi baka doon siya babawi sa ginawa ng tatay niya. Eh yung pala hindi, mali pala ako. Oo. Kaya kung dapat impeach siya, kasi ngayon pahirap ang buhay ngayon eh. Mahal ang bilihin niya. Mahal ang bilihin, wala ng pera ang mga tao. Boss, ito si Marcos. Ito si Marlon. Yan. Ito ang tanggalin. Kalmahan mo lang. Galit si tatay, oh. Galit si tatay. Dapat daw siya yung tanggalin. Nako. Kasi ito, puro lang yan parang, kasi hindi mo kalahin yung mga droga, saan punta? Yung mga nahuli nila, di ba? Ka sana sa Dragon War. O kaya, tinan mo saan punta. Buti ba? O, saan ngayon? Ang ano po nito, parang, siguro, kasi di ba parang addict to, pag nag-ano sa zona, parang addict to yun. Parang addict. Grabe. Sir, pag napanood mo itong video na ito, mag-subscribe ka kay PH Update. Yeah, mag-subscribe ka dito. Hindi nga, malapit na election, baka i-guess kita, magkape-kape tayo. Parang addict yan. Oh. Ito po, si Oh. kasi di ba, alam naman nating lahat yung ginawa nila. Addict, no? Yun. Sa ano ba, sir? Yes, yan kasi ang... At saka sobrang... Takaw sa pera. Yung ebidensya ba? Ebidensya. Lantaran na yung ginagawa nila sa atin. Yun. Corruption kasi ang dapat malutas dito sa Pilipinas. Correct. Kasi kawawa. Yun ho talaga ang number one issue natin talaga dito. Corruption ho talaga, mga kababayan. Kahit anong legislate nila dyan, ipasa nilang batas, pagka hindi na-address yung root cause ng kahirapan ng ating mga kababayan. Yung kasi sanhi, di ba? Yung corruption talaga. Ngayon, pagka hindi naayos yan, next administration, sorry to say, pero we're running out of time. Parang mauubos ang oras eh. No? Hindi. Halimbawa, dito, di ba, lugmok na tayo. Dami nating utang, ang dami nating problema sa tawag dito sa kapayapaan, sa droga. Pagka ang susunod na naging presidente, ang inatupag puro politika, puro pagkakakitaan, pagnanakaw, maleta, mga kababayan. Etong nararanasan natin na to, na paghihirap ngayon sa administrasyon ni Marcos Jr., doblyado ho ito susunod na administrasyon. Pagka merong nakaupo na hindi dapat umupo dyan sa Malacanang. Doblado ho ito. Sino boboto nyo? Si Leni? Lutang? Pambihira. Kaya may hirap. Totoo lang. Yun. Tapos siya. Yun lang. Parehas po. Bakit po? Bakit parehas dapat may si BBM at isa? Parehas lang yung nilang hindi ginagawa yung tungkulin nila sa BBM. Di mo ba kaibigan yung mga umakakit sa bundok? Madam, ay ano to? Ay, ito yung mga ito yung mga woke. Mga gising, mga mulat. Inuupo, ikaw. Gusto niyong tanggalin. Dapat tanungin nyo muna, para sa mga magsisurvey, meron akong tip Meron akong tip. Huwag nyo muna tanungin yung mga pinag-aaral na magulang. Hindi pa nila naranasan kung paano kumita ng pera. Pagka marunong na sila kumita ng pera, yun, magkakakarapatan na silang tanungin kung sino gusto nila maging presidente. Yan ang problema natin dito. Pati yung mga hindi pa kumikita ng pera, kahit nabutante ka, may karapatan ka, oo, sige. Walang problema dyan. Pero pagka naramdaman mo na kung paano kumita ng pera, kung paano pag nakawan ng pera, doon mo talaga marirealize kung sino talaga dapat yung mamuno. Ngayon kung ikaw kumikita na madam, di ka na pinapakain na magulang mo, hindi ko naman sinabi, malay ko ba teacher ka na, di ba?
Ito ay general to, hindi lang nakasentro kay Madam. Pag di ka na pinapakain ng magulang mo, kinikita mo na sarili mong pera. Pag bumibili ka na, diba, bumibili ka na, nakikita mo na yung value added tax mo doon. At yung perang pinambili mo, galing sa kinayod mong pagtatrabaho. Nakita mo yung value added tax mo, ha? Nakita mo yan. Anak ng Petrang Karapata. Doon yung sila tanongin kung sinong gusto nilang ma-impeach. Wala kang problema, bumoto sila. Pero yung totoong, yung realidad ng buhay, nandun pa sila sa ika nga puro fantasy yung sa kanila eh. Hindi mo naman alam, Brad, hindi mo ramdam. Yung nanay mong namamalengke araw-araw, nagpupunta ng palengke, bumibili ng 2-3 kilong baboy, isda, sila tunay na nakakaramdam at sila, sa tingin ko, personally, ang merong karapatan na magsabi kung ano ang ika nga dapat takbuhin o kung sino mga matatanggal at hindi matatanggal. Meron kayong opinion, mga woke nga kayo eh. Pambihira. Wala kang gusto, hindi pwede yun. Sino pa uupuin natin? Si Raul Manuel? Pambihira na. Hindi ganun ating. Kung mangingriticize ka, dapat meron kang i-uppercut. Dapat sinabi mo, sinong gusto mo ma-impeach sa dalawa na yan? Silang dalawa? O, bakit naman po? Gusto ko maupo si Lenny. Ganon. O, sinong gusto mo ma-impeach sa dalawa? Silang dalawa. Sinong gusto mo maupo? Gusto ko si Franz Castro. Diba? Dapat ganun, Madam. Next time, ha? Pero sa naman nila hindi ginagawa yung tungkulin nila sa gobyerno. Gusto niyong tanggalin. Iyan, si BBM. Bakit po si BBM? Ay, Basta si BBM lang po. oo. Hindi kasi parang based doon sa summary nung mga nangyari. Yun para sa akin Sa survey nung mga nangyayari, mas malaki yung kasalanan niya kaysa Tikling Sara. Pareho naman sila may kasalanan pero mas more on siya. Kasi dapat siya yung nag-i-enforce ng law, hindi siya yung nag-a-against the law. Nako, yari ka dyan, Marcos Jr. Okay, naiintindihan nyo na ho siguro kung bakit yung net trust rating ni Marcos Jr. -9. Dahil ang ating mga kababayan, kahit ano pang papasyal-pasyal mo sa palengke, langyaking hinayupak ka. Hindi yan kakakagatin ng ating mga kababayan. Sambayan ng Pilipino. Nagtao tayo kay Atty. Trixie Cruzangles. Yay! Magandang gabi sa inyo lahat. Ako po si Trixie Cruzangles. Ito ang Luminous. Ngayong araw na ito, meeting ang House Committee on Justice para mag-determine ng sufficiency in grounds doon sa ika-3 at ika-4 na impeachment complaint laban kay Vice Presidente Sara Duterte. Ang focus dito ay ang consolidated verified answer ad cautelam na isinumite ng Vice Presidente. At ang pakay ng committee ay i-determine kung nasalag ng maigi o na-explain ang mga aligasyon para hindi na tumuloy o kaya tumuloy kung hindi sufficient ang pagdidinig ng kaso na ito. Umpisa pa lang ikinlaro na ni Chairman si Congresswoman Jinky Luisto na ang objective ng pagpupulong ng araw na ito, ngayon, kahapon, today pala, ay hindi para mag-determine ng guilt or innocence, pero to determine if there are sufficient grounds to move forward for a hearing proper. Ito ay ikatlo na pagdidinig. Ang una ay dun sa pagdidinig ng sufficiency in form, pangalawa sa sufficiency in substance. Ngayon, dahil nga after ma-determine kung yung answer ay sufficient sa pagsasalag o kaya pag-i-explain so that it would no longer have to continue or it will have to continue if sufficiency has not reached. Ito ang focus ngayong araw na ito ng pagdidinig. Pero bago tayo magpatuloy, huwag po natin kakalimutan, like, share, follow, and subscribe. Para din sa mga nakikinig sa atin sa TikTok, mayroon tayong gift goals. Pagka naabot po natin ng gift goals, nag-i-extend po tayo ng diskusyon. So magandang gabi din sa lahat ng nandito galing sa dalawang mga apps. Bakit parang wala akong nakikita dun sa blue na app? Check ko lang ha. Bakit nga ba parang meron naman?
Okay, double check lang po natin kung ano, dahil wala pong nagko-komento din sa Blue App. Alright, ayun, meron na. Magandang gabi po sa inyong lahat. So, bago tayo rin magpatuloy, huwag pong kakalimutan na ang mga katanungan po ay paunlakan natin sa dulo na patapos po natin ipahayag yung mga pangyayari ngayong araw na ito. Okay? So, paalala lang po, ito po ay tungkol sa pagdidinig sa kasong impeachment ni VP Inday na nakahain sa House of Representatives. Nung una, 4 po ang isinubite na reklamo, ngunit 2 lang po ang ipinagpatuloy, yung isa ay dinismiss, yung isa po ay winidraw. Doon sa 2 unang pagdidinig ay dinetermine ng Committee on Justice yung sufficiency in form at para kay Vice Presidente mayroon daw sufficiency in form. Matapos nito ay dininig naman ang sufficiency in substance at ang finding ng komite ay may sufficiency in substance. Alright. So ngayon sa third na pagdidinig, ayon din sa rules on impeachment na in-establish o isinulat at pinablish ng 19th Congress, ang ikatlong pagdidinig o ikatlong decision ng Committee on Justice ay ang determination ng sufficiency in grounds. Bago po ito, dati sa mga dating mga impeachment, sufficiency in form and substance lang po ang dinidetermine ng Committee on Justice. Ngayon po, dahil dun sa rules ng 19th Congress, ito po ay nag-include ng sufficiency in grounds. Kung may sufficiency in grounds, ito po ay tutuloy na sa plenaryo. Okay na tayo? O sige, pagpapatuloy natin. Doon sa sufficiency in grounds, kailangan madedetermine ito base daw, ayon kay Congresswoman Luistro, yung chairman ng committee, i-determine ito base dun sa answer. So nakapokus kanina ang diskusyon doon sa answer ni Vice President Inday. At ang una pong dininig ay ang kinatawan ng mga nagrereklamo. At ito po ay si Congresswoman De Lima at ipinahayag niya ang kanyang panig dito. Pero balikan natin yung ating outline. Okay. Ayan. Bukod sa kay Congresswoman Laila De Lima, dininig din ang panig ng ibang miyembro ng Committee on Justice. Ayon din sa mga miyembro ng committee, hindi daw answer ang isinumite ni Vice Presidente Inday. Ang tawag ni Congresswoman Laila De Lima, non-answer or general denial. Ayon sa isang kongresista, si Congresswoman Laila De Lima, ang sabi niya ay yung answer ay hindi nag-address ng material facts of the complaints, katulad ng misuse, di umano, ng 500 million daw ng OVP funds at 112.5 million sa DepEd funds. Bukod pa dyan, sabi ng ibang mga miyembro, hindi daw puro technicality, another issue dasa, such as yung pagtatanong sa jurisdiction at pag-claim na dapat intayin ng komite ang final report ng Commission on Audit at hindi daw talaga siya sumagot. Bukod pa dyan, pinoint out din na ang motion to dismiss ay isang prohibited pleading. Hindi ka pwedeng mag-file ng motion to dismiss, answer lang ang pwede. At ito ay matatagpuan naman sa rules. Nagkaroon ng debate kung ano yung sufficiency in ground. Kinwestiyon ito ni Congressman Marcoleta kung kailangan pa ba daw na i-discuss ang sufficiency in grounds. Ngunit sinabi naman ni Chairwoman Luistro o Chairperson Luistro ay nandun naman po ito doon sa rules on impeachment ng 19th Congress.
Ang nairesolba, unang-una, sinabi na may sufficiency in grounds. Yun ang boto ng komite. Bumoto din sila na in both, kumbaga, may sufficiency in grounds sa third complaint at sa fourth complaint. Matapos nito, ang finding ng sufficiency in grounds, in-explain ni Congresswoman Luisto na ang susunod na stage ng pagdidinig ay yung hearing ng Committee on Justice kung saan magpupresenta ng ebidensya at mga witnesses para on the case. So nag-set na sila ng schedules, ang susunod na hearing March 25, matapos noon April 14, April 22 at April 29. Nilagay ng chairman on record that the plenary had authorized the committee to continue these proceedings and exercise auxiliary powers such as protecting witnesses during the House recess. Bakit nila diniscuss ito? Dahil may pending motion si Congressman Chel Jokno tungkol sa pagpoprotekta sa mga witness at kung kinakailangan daw ay dapat mailipat ang kanyang detention doon sa House kung kinakailangan in the process of protecting the said witness. Sinabi naman ng committee ay ina-acknowledge nila yung mga motions katulad ng production of documents tulad ng pagbubukas ng bank accounts at pagsumite ng statement of assets, liabilities, and net worth ni Vice President Inday. Ngunit tatalakayin ito sa March 25. Okay, tingnan natin ang inyong mga katanungan. Maraming salamat nga pala kay Paul, kay your tita, kay Mayvel, kay Sir Paul ulit, dami kay Sir Paul, thank you. Thank you kay Sir Paul, grabe, ang dami. Maraming salamat. Kay Ma'am Andresa, maraming salamat po. Kay Ma'am Andresa uli. Magandang gabi kay Kaizen. Hi kay Emjo. Okay. Good night. Okay, so see you later na lang. Tulog ka na. Sabi ni Gabe Store, hindi daw siya late. Hi, Miss Perla. Magandang gabi. Thank you kay Biz Jack. Right. So, muli ano yung pinakamahalaga mga nangyari ngayong araw na ito? Unang-una, ang diskusyon dun sa sufficiency ng answer ni VP Inday. Walang nagsasalita para kay VP Inday doon. Sa mga kongresista, si Congressman Marcoleta lang yata ang tila merong natanong na pangbalanse, kumbaga, dun sa maliwanag na drift ng committee towards the prosecution of the case. Bukod pa dyan, pare-pareho sila halos ng kanilang panig, pare-pareho sila ng opinion nila na hindi daw sagot yung iprinisinta, wala daw denials, walang affirmations, walang ganon, na normally makikita ninyo sa isang answer kapag ito ay final sa trial court. Bukod pa doon, ang sinasabi ay nag-question siya ng jurisdiction, which amounts to a motion to dismiss. Nag-question daw siya ng sufficiency in substance, samantalang tapos na daw yun, and so on. Okay. So, ang inyong mga katanungan naman, walang katanungan, puro komento.
daw yung sufficient in grounds? Sufficiency in grounds. In-explain po ito ni Congresswoman Luisto. Ang sabi niya, base sa answer. Kung yung answer daw ay, kikilatisin nila yung answer. Kung sufficient, kung baga nasagot niya lahat ng mga paratang doon sa mga reklamo at naliwanagan ng lahat, na-explain niya at tila wala namang wrongdoing, hindi yung that will be insufficient in grounds. Kung sakasakali naman ay hindi enough yung pagsasalag, hindi nasalag yung mga reklamo o yung mga akusasyon, then insufficient in grounds yun. Saglit lang po. Ma'am Catchers. Okay. Okay. Wala po akong nakikita tanong. Puro komento. Okay, sige, basahin na rin natin. Sabi ni Ma'am Marie, I think VP wants to proceed with the trial para dun mapresenta niya yung mga evidence. It's useless to deal with the people in Congress kasi lahat naman nandun sa committee gusto siyang ipa-impeach. Well, may hearing din po kasi sa Committee on Justice. Sabi ni Julian's World, ayaw ng mga crocs na makialam na naman ang Supreme Court. Alam kasi nilang gawa-gawa lang ng complaint, walang strong evidence. Makatarungan po ba ang hinihinging bank records nila kay VP Sara? Right now, hindi naman po. Kasi unang-una, ang basihan ng pag-ububukas ng bank records niya ay tungkol dun sa paratang na o akusasyon na siya daw ay nagnakaw, may violation ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act o nag-commit siya ng graft and corruption. Pero wala po talagang kaakibat na ebidensya ito, kundi yung pag-increase ng kanyang net worth over a period of 18 years. Kung may issue o may krimen dun sa pag-i-increase ng kanyang assets during the time na hindi pa siya Vice President, hindi po yan admissible bunga ng resolusyon ng Korte Suprema dun sa kaso ng Duterte versus House of Representatives kung saan sinabi ng Korte Suprema na hindi po included ang mga acts committed bago siya naging official, bago siya naging impeachable official. Kumbaga, kung ini-impeach siya bilang vice-presidente, mga acts lang as vice president ang maaari nilang gamitin bilang pagpapatunay na siya dapat ay matanggal sa opisina. Karapat-dapat ba na i-impeach siya? Medyo napakalawak naman po ng inyong katanungan. Para sa akin, hindi. Kasi ang mga akusasyon nila ay bare allegations. Ibig sabihin, hindi talaga nila napapatunayan. Ngunit dahil yung mga nang-aakusa ay sila rin nakaupo doon sa Kongreso at sila po ang nagdedetermine ng probable cause dito, then nagiging ganyan yung mga umaabot sa punto na umaandar ang impeachment proceedings doon sa House kahit kung babasihin natin sa ebidensya, kulang na kulang para tumuloy ito. Actually, sabi ni Ma'am Gracia Marcoletas daw ni Juan Benz kasi actually hindi naman po significant yung natanong ni Congressman Marcoleta, hindi niya nabasa yung rules at hindi niya nakita yung sufficiency in grounds. O, bakit tinatanong na naman yung ad cautelam? Hi Kenzo, diniscuss po yan several times na. Gayunpaman, here is the short answer. Ang ad cautelam means with caution.
For practical purposes, ang ibig sabihin nito, nire-reserva ni BP Inday ang kanyang karapatan questionin yung jurisdiction ng House of Representatives dito sa kaso niya, while at the same time makakasagot siya. Kumbaga, sinisafety lang ngayon. Normally kasi pag walang jurisdiction at umapir ka, inamin mo yung jurisdiction ng hukuman or in this case ng House. So nilalagay yung ad cautelam para masabing wag niyo po basihin yung nag-o-oppose pa rin kami sa jurisdiction dito pero kailangan namin sumagot. Sabi ni Erwin, alam mo, attorney, bakit mo? Anyway, kahit ano pa yung sagot ni Sarah, wala pong H yung KVP Inday. Diyan, hindi pa rin magbabago mga congressmen na yan. Wala naman tayong ina-assume na magbabago sila. Wala naman din po kaming sinasabi na ganun. Yan, sabi ni Ma'am Patricia, ako nga 100 lang pera ko 18 years ago, pero ngayon 6 digits na. 6 digits pa rin. Kaming hindi ko nakita. Sabi ni Master Sam, sobra akong na-stress sa nangyayari sa Pinas. Dapat ang Supreme Court na gumagalaw, napapansin ko tahimik ang Supreme Court. Kailan kaya sila gagalaw pag sobrang lala na nangyayari dito sa Pinas? Ang ombudsman walang maasahan. Unang-una, kung ina-expect ninyo na gumalaw ang Korte Suprema ukol dito sa impeachment, hindi po maaari yan. Dahil wala namang petition na nakahain sa kanila. Hindi po maaaring umepal ang Supreme Court. Hindi sila pwedeng magsalita kung walang kaso before them at ang salita nila ay doon sa kanilang mga desisyon sa kaso ngayon. Ulitin ko ha, hindi po gumagalaw o magsasalita ang Korte Suprema kung walang kaso o kontrobersiyang nasa harap nila para i-resolve nila at nagsasalita lang sila through their resolutions. So, kung na-frustrate po kayo, it's only because hindi nyo pa na-appreciate kung ano ang role ng Korte Suprema dito. Sila yung arbiter, sila yung takbuhan, sila yung mag-define kung ano talaga yung nakasaad sa batas, kung ano yung interpretasyon nito, kung kaakibat ba yung sinasite na batas, kung tama ba ang interpretation o ginagamit ng pag-execute ng executive dito sa mga batas. Hindi po sila advocate, sila po ay arbiter, sila po ay judge. So kailangan objective sila. Kung sasali sila sa gulay, wala nang objective na magde-decide ng mga cases or controversies. Ano na po mangyayari after discussion kanina sa Committee on Justice? Maghihiring po sa March 25. Hindi na po ba mag-a-attend si Congressman Suntay? Hindi po ba nag-attend? Hindi ko po siya nakita kanina. Dahil po ba sa ethics complaint, wala naman pong nakalagay kung bakit wala siya doon. Hindi pa man po siya suspended pa. Dahil hindi po nakakapag-decide ang Committee on Ethics. Diba? Hindi pa nga siya nakakasagot. Nagpadala pa lang ang Committee on Ethics ng kopya yata ng reklamo sa kanya and he has 10 days to answer. Hindi pa po tapos yung 10 days na yon. Ang chismis nga na lumalaganap ay nagkaroon ng meeting kahapon sa House of Representatives or among some of the representatives at minamadali di umano ang ilan sa kanila na tapusin na daw yung ethics issue kay Congressman Suntay. In other words, kung siya po ay sususpindihin, madaliin na yon. Sabi ni Nasa, sumagot na po si Atty. Poa ng ano po?
Ngayon na nga mga kababayan, dito na natatapusin yung programa na yan. Itong si Atty. Sangre. So Luis, maraming salamat po sa pag-support sa Page Update. Mag-ingat po kayong lahat. Ng lahat ng Pilipino.